Muli po, magandang gabi sa bawat isa sa atin. Narito po sa ating iglesia at gayon din sa kanila pong mga tahanan. Tayo po muli ay dadako sa pagpupuri at pag-aaral sa salita ng Panginoon. Bago po tayo ay magpatuloy, tayo muna po ay dumulog sa Panginoon at humingi ng gabay para sa mga salita na mahayag sa atin, maunawaan po natin ng lubos at atin itong maitago sa ating buhay at may apply sa ating buhay sa araw-araw. At inanyaya ko po kayong tumayong lahat para sa panalangin. Ama, muli sa iyo ang kapurihan at kaluwalhatian sa gabing ito. Hinihingi po namin ang iyong pangunguna sa aming kalagitnaan at maging sa online, sa mga tahanan na kung saan ay merong nanonood, nakikinig sa gabing ito at dalahin ko po na magiging daluyan ng biyaya ang iyong lingkod at masumpungan ang pangangailangang espiritual sa kanila pong buhay. Hiningi po namin na kami po ay pangunahan ng banal na espiritu sa amin pong pakikinig, gayon din sa iyong lingkod sa akin pong paghahayag na iyong salita. Ingatan gabayan ang bawat isa patungo rito sa iglesia at makasama po namin sila sa iyo pong inihandang biyaya. Ang lahat pong ito ay aking dalangin sa pangalan ng anak na si Jesus. Amen. Manatili po tayo nakatayo para sa pag-awit. Magandang gabi po sa ating lahat. Good evening. And tayo po ay umawit. Follow on. Down in the valley with my Savior I would go, where the flowers are blooming and the sweet waters flow. Everywhere he leads me, I would follow on. Walking in his footsteps till the crown be won. Follow, I would follow Jesus. Anywhere, everywhere, I would follow on. Follow, I would follow Jesus. Everywhere he leads me, I would follow on. Down in the valley with my Savior I would go, where the storms are sweeping and the dark waters flow. With his hand to lead me, I will never fear. Danger cannot fright me if my Lord is near. Follow, I would follow Jesus. Anywhere, everywhere, I would follow on. Follow, I would follow Jesus. Everywhere he leads me, I would follow on. Down in the valley or upon the mountain steep, close beside my Savior would my soul ever keep. He will lead me safely in the path that he has trod, up to where they gather on the hills of God. Follow, I would follow Jesus. Anywhere, everywhere, I would follow on. Follow, I would follow Jesus. Everywhere he leads me, I would follow on. Kahit na kubo. Kahit na kubo ang aming tahanan, dito sa lupa'y may kasiyahan. Pagkat sa langit may naghihintay, nakahari ang gintong lantay. Ako'y may bahay na di masisira doon sa langit na walang hanggan. Wala nang hapis at laging sariwa sa piling ng Diyos na mayaman. Kahit sa buhay na ito'y mahirap, ang kaulayaw ay dusat saklap.
sariwa sa piling ng Diyos na mayaman. Huwag kang maawa sa kalagayan mo, pagkat sa langit ang aking tungo. Pansamantalang naglalakbay dito hanggang humantong sa palasyo. Ako'y may bahay na di masisira doon sa langit na walang hanggan. Wala nang hapis at laging sariwa sa piling ng Diyos na mayaman. Amen. Tayo po ay magkamustahan sa bawat isa habang inaawit ang Dapat na Makilala. Dapat na makilala ng bawat kaluluwa ang sugo ng Diyos Ama na si Kristo. Dapat na makilala. Maaari na po tayong magsiupong lahat. Ayan, muli po ay magandang gabi sa ating lahat. Good evening. And good evening. Tayo po ay dadako ngayon sa ating announcements and reminders. Daily Bible blessings every morning from Monday to Saturday via Bethany Cubao Members Group Chat, Facebook page, and YouTube channel. Midweek service and prayer meeting, tuwing ngayon po yan, 7 p.m. po nagsisimula. Sunday worship service po starts at 9 a.m. Dito pa rin po sa ating church auditorium. At ang tema po natin sa darating na linggo, ang ating dakilang kaligtasan. Yan. Adult Sunday School class every Sunday, 3 p.m. sa baba po yan sa Begonia Room. Go Ye Cubao weekly activities, Bible study every Wednesday and Saturday. At BKBC and tract distribution every Saturday. Home Bible study, prayer, fellowship, and monthly worship service sa Camarin, Caloocan every Friday po yan. Home Bible study, San Mateo, Rizal every Saturday. At worship service sa Taytay, Rizal every Saturday din po. Nagkakaroon po tayo ng special missions gift giving every last Sunday of the month. Kasabay po niyan ng ating Lord's Supper na pagkatapos po ng Adult Sunday School class every last Sunday of the month din po yan. At tayo po'y naghahanda na para sa ating 36th Missions Conference and 60th Church Anniversary, December 17 to 21. At magkakaroon din po ulit tayo ng First Time Visitor Sunday sa July 27. Paghandaan po natin yan. At every last Sunday of the month po yan. Yan po, no? Each one, bring one every Sunday and Wednesday. At yun po ang ating mga announcements and reminders. Muli po tayong tumayong lahat para isa-isa pa pong awit niya. Ulit-ulitin ko. Ulit-ulitin kong awitin sa'yo.
Magsamba, magsamba at papuri ay para sa'yo. Bilang pasasalamat, handog ay buhay ko. Magsamba at papuri ay para sa'yo, at hindi magsasawang ulit-uliting itaas ang ngalan mo. Ulit-ulitin. Ulit-ulitin kong aawitin sa'yo mga pasasalamat at papuri sa hari ng mga hari, ang Diyos noon, ngayon, at sa habang panahon. Ulit-ulitin mo, O Diyos, na awitin ang kahanga-hanga mong gawa. Ulit-ulitin kong ipahahayag sa'yo ang nagpumapaw na damdamin ng pag-ibig mong hain sa labis mong pagmamahal na hindi magpapagal kahit na di matumbasan. Sa kawalan ay sasabihin, mahal kita. Magsamba, magsamba at papuri ay para sa'yo. Bilang pasasalamat, handog ay buhay ko. Magsamba at papuri ay para sa'yo, at hindi magsasawang ulit-uliting itaas ang ngalan mo. Magsamba, magsamba at papuri ay para sa'yo. Bilang pasasalamat, handog ay buhay ko. Magsamba at papuri ay para sa'yo, at hindi magsasawang ulit-uliting itaas ang ngalan mo. At hindi magsasawang ulit-uliting itaas ang ngalan mo. Amen. Maaari na po kayo magsiyupong lahat. At ngayon po, para po sa pag-aaral ng salita ng Panginoon, tawagin po natin Brother Conrado Castillo. Muli po, magandang gabi sa bawat isa na narito po, at naway tayo po ay mabiyayaan mula sa salita ng Panginoon at magayon din sa kanila pong mga tahanan. At ang ating pong pag-aaralan ay hango po sa Old Testament. Bihira tayong gumamit ng Old Testament. At ngayon po, nakita ko po yung isang magandang kasaysayan patungkol po kay Uriah. Kasi sa pagbabasa ko, nadaanan ko yan. At napakaganda po nung bagamat ika nga, maiksi lang yung kanyang ika nga, yung bahagi. Pero ito po'y malaman. At naway mabiyayaan po tayong lahat. At gusto ko pong basahin natin ang 2 Samuel chapter 11, verse 8 to 13. At atin po itong babasahin ng salitan, at inaanyayahan ko po kayong tumayong lahat. Ako po sa una, ako po sa verse 8, kayo sa 9, at pagdating sa 13, sabay-sabay po tayo. At sabi po dyan sa 2 Samuel chapter 11, verse 8, at sinabi ni David kay Uriah, babain mo ang iyong bahay at iyong hugasan ang iyong mga paa, at umalis si Uriah sa bahay ng hari at isinusunod sa kanya ang isang pagkain na mula sa hari.
Verse 9. Verse 10, at nang masaysay kay David, na sabihin, hindi binaba ni Uriah ang kanyang bahay. Sinabi ni David kay Uriah, hindi ka pa ba nakapaglalakbay? Bakit hindi mo binaba ang iyong bahay? 11 po. Verse 12, at sinabi ni David kay Uriah, tumigil ka rin dito ngayon at bukas ay aking payayaunin ka. Sa gayoy tumigil si Uriah sa Jerusalem sa araw na yon at sa kinabukasan. 13 po, sabay-sabay tayo. At nangyari sa kinumagahan na at kanyang nilango siya at kinahapunan siya'y lumabas upang mahiga sa kanyang higaan na kasama ng mga lingkod ng kanyang Panginoon. Ngunit hindi niya binaba ang kanyang bahay. Muli po tayo dumako sa Panginoon. Aming Amang Banal, muli sa iyo ko po pinagkakatiwala ang mga salita na aming nabasa patungkol po sa buhay ni Uriah dito po sa 2 Samuel chapter 11 verse 8 to 13. Dalayan po namin na ikaw ang kumilos sa aming kalagitnaan at naway bigay unawa sa amin pong binasa na ito at nakita po namin ang pangangailangang espiritual ng bawat isa sa amin. At sa gayon, ay tunay nga na kami lumakad ng merong pagtatapat at tunay na paglilingkod. Unang-una sa iyo, Panginoon, at sa amin pong mga pinaglilingkuran. Pagpalain mo, Panginoon, ang oras na aming magugugol, ikaw ang maluwalhati at maitaas. Sa pangalan ng anak na si Jesus. Amen. Okay, mag-isip po tayong lahat. Ako po ay tunay na na-impress dito po sa buhay ni Uriah. Bagamat nadaanan ko na yan ilang beses na. At dito po sa verse 11, doon sa kanya pong tugon kay David, sabi niya dito sa verse 11, at sinabi ni Uriah kay David, ang Kaban at ang Israel at ang Juda ay nasa mga tolda at ang aking Panginoong si Joab at ang mga lingkod ng aking Panginoon ay nangahahantong sa luwal na parang, iyayaon nga ba ako sa aking bahay upang kumain, upang uminom at upang sumiping sa aking asawa? Buhay ka at buhay ang iyong kaluluwa, hindi ko gagawin ang bagay na ito. Mismo kaharap niya, hari, At bihira po yung ganyan, na ika nga, na tinagubilinan ng mataas na puno o sino man. Kailangan, oo lang, di ba? Pero hindi, Alam niya yung paninindigan, At sa ating pong paksa, ang katapatan ni Uriah, Sabi nga natin, 2 Samuel chapter 11, verse 8 to 13. At sa ating pong lipunan, maraming mga dakilang mga tao, na kinilala sa mundo. Nasa likod nito ay may mga taong ginamit upang sila'y makilala sa iba't ibang larangan, Tulad, halimbawa, yung dalawang magkapatid, si John Wesley, siguro, napakinggan na natin yan, Isa po siyang preacher, At si Charles Wesley, siya po ay writer, hymn writer. At sila po ay naging bahagi sa 18th century revival ng England. Silang dalawa po. Pero sa likod po niyan, naroon po yung kanilang mahal na ina. Biro nyo, si Susannah Wesley,
Pambihira ito. 11 po yung naging supling niya, naging anak niya. Pero nagabayan niya yung kanyang mga anak. Kasi meron siyang pinasusunod. Pero halos natira lang 10. Kasi bata pa o infant pa yung ibang anak niya, namatay na, no? Pero nasubaybayan po niya yung kanyang 2 anak na kinilala, no? Sa ating mundo. Sa ating hymnal, di ba? Pag meron tayong mga kinakanta na sinulat ni Charles Wesley. At si John Wesley naman, siya ang preacher. Maganda po yung nila, no? Yung kanilang tandem na 2 magkapatid. At ganyan din, halimbawa rin, katulad din po sa buhay ni King Saul. Meron po siyang tagadala ng sandata. May tagadala po siya ng sandata. At hindi man lang nabanggit yung kanyang pangalan. At nakita niyo siya ay naging matapat sa kanyang amo. Hanggang sa kamatayan. Kasi sabi ni Saul, mukhang nalalapit na ang kamatayan ko. Ayokong ang mga dituling ito ang pumatay sa akin. Mabuti pa, kitlin mo na ang buhay ko. Pero sabi niya, hindi po. Kasi naisip niya, ito'y hari. Katulad ni David, di po ba? Maraming pagkakataon na pwedeng maghiganti si David kay Saul sa paghabol sa kanya upang siya'y patayin. Pero hindi po ginawa, no? Sabi, kinilala niya na ito yung binuhusan ng langis ng Panginoon. At gayon din to, itong tagadala niya ng sandata. At matapos magpakamatay, si Saul, nagpakamatay din yung kanyang tagadala ng sandata. Ganun po siya katapat sa kanyang hari. At sana po tayo ay gayon din, maging matapat. Kasi dito si Pablo, di po ba, meron ding binanggit sa 1 Corinthians chapter 4 na tayo po ay dapat na maging matapat. 1 Corinthians chapter 4 verse 2. Hindi ko pa naisulat yan, Sabi po dyan sa 1 Corinthians chapter 4 verse 2. Bukod dito'y kinakailangan sa mga katiwala na ang bawat isa ay maging tapat. Iyan po hinihingi, maging matapat. At nakita ko po yung buhay ni Uriah. Ganyan po yung paninindigan niya. At meron lang po tayong 2 bahagi, sa ating pag-aaral. At gusto ko munang makita natin yung pangyayari, sa buhay ni Uriah. Bakit nagkaganon? At ito po ay time ng digmaan ng mga hari. Ngunit si Haring David, hindi natin alam kung bakit, hindi siya sumama. Hindi siya sumama sa pakipagdigma at naroon lang siya sa kanyang tahanan. Ito ang nagiging problema, Tandaan natin, kapag tayo nga ay walang ginagawa, ano ang ating iniisip? Ano yung ating ginagawa? Yan yung time. Na kapag wala tayong ikangang ginagawa, pumapasok ang kaaway. Tandaan natin yan. Andyan ang tukso. Ano nangyari? Nakita niya, naglakad siya dun sa palasyo, nakita niya, tumungaw siya, nakita niya si Bathsheba, nagandahan siya, pinatawag niya. Siyempre, babae. Hari yan Maaari bang tutulang ko yan? Kaya nangyari siya ay nagkaroon ng kasalanang adultery. Si David. At dahil sa ganong pangyayari, nalaman niya na nabuntis, si Bathsheba, at pinaalam sa hari kay David. Kita mo dito, tumatakbo talaga ang isip ni David sa bulong ng kaaway. Ganyan katindi. At gumawa siya ng kaparaanan. Pinauwi niya si Uriah, di po ba? O sige, umuwi ka na muna, pumunta ka sa inyo. Inalam lang niya, sabi, inalam ko lang yung ang kalagayan.
ng inyong pakikipagdigma. Ayan, no? Parang sinabi niya yung mga pangyayari, o sige, umuwi ka na muna, bumaba ka muna sa inyong tahanan. Ngunit, hindi po siya bumaba. Nilasing pa siya. Ano, di ba? Nilasing siya para magbago yung isip niya. Siyempre, pag lasing ka, wala ka na sa katinuan eh. Maaaring umuwi ka. Pero hindi. Nandun pa rin siya sa pintuan ng bahay ni Haring David. Nanatili siya doon. At dito po sa ating pag-aaral, ay unang bahagi po ay si Uriah ay uliran sa pagpapasya. Tinignan ko itong uliran, ano? At para bang itong isang modelo, example, at isang ideal. Kumbaga sa isang ginto, ito po ay puro. Walang halo. Yan po yung si Uriah. Ay uliran po sa pagpapasya. At dito nga, ay makita nga natin, na sinabi ni Uriah, sabi niya ganun sa 11:11, kay David, ang Kaban at ang Israel at ang Juda ay nasa mga tolda. At ang aking Panginoong si Joab at ang mga lingkod ng aking Panginoon ay nangangahantong sa luwal na parang. Ibig sabihin, walang ikangang mapagtataguan sila kung nandyan ang kalaban, Yayaon nga ba ako sa aking bahay upang kumain at upang uminom, upang sumiping sa aking asawa? Buhay! At buhay ang iyong kaluluwa, hindi ko gagawin ang bagay na ito. Nandun, ika nga yung paninindigan niya, yung kanyang pagpapasya. At una nga po, makita natin, unang-una ay sa unang bahagi na ito, ay may tatlong bagay na gusto kong makita natin. Unang-una nga po ay pinahalagan niya ang dapat unahin. Ano ba ang dapat unahin? Ano ba sabi ng Matthew 6:33, bandang una? Sabi, dadapwat, hanapin muna ang kanyang kaharian at ang kanya katwiran. Kita niyo yung paninindigan ni Uriah. Nakita niya. At tandaan po natin, si Uriah, hindi po siya Israelita. Hindi siya Hudyo. Siya ay Hittite. Taga-ibang bayan. Pero siya ay naging matapat sa kanyang panunungkulan, sa bayan ng Israel. Tayo man, saan man tayo maparoon, dapat maging matapat tayo. At yun ang pinagbibilinan ko yung mga bata. Kasi alam mo naman ngayon ng mga kabataan, pag napunta sa isang lugar, kung ano yung gawin nila, yun din yung kanilang ginagawa doon sa bahay na kanilang lilipatan o kaya sa kamag-anak nila. Kako hindi ganun. Dapat meron kayong pusa. Dapat kayo ang mauna. Hindi na kailangang utusan. Meron kasi kaming mga dati, mga pinsanin ko, nakitira, nag-aaral dito. Nataga sila probinsya nakitira para makapag-aral, para malapit lang. Maganda yung kanilang pakikitungo. Kasi naturuan Ang mga bata talaga dapat naturuan sa mga sa murang gulang pa lang. Para paglaki matandaan nila yon. Pinahalaga niya ang dapat unahin, Pinahalaga niya. Madalas kong masabi, kinakailangan unahin natin yung unang baitang. Kasi karamihan ngayon, lalo na yung mga kabataan, lalo na yung mga high school pa lang, kita mo, nagmamadali. Pag nakakita ng ikangang crush, sige. At pag hindi maawat, sasama. Pero anong mangyayari? Hindi sila dumaan sa unang baitang Kailangan preparasyon, paghahanda, lalo na sa pagkilala sa kalooban ng Diyos. Yun yung kinakailangan Meron nagsabi pa nga dyan naalala ko Hindi kami pwedeng paghiwalayin. Mamamatay ang isa sa amin. Magpapakamatay kami. Biro mo ganun? Pero anong nangyayari? Nung nagkaalaman na ng mga ugali, ayan na. Nagkakasakitan na.
Yan, ganyan doon mauuwi. Kaya mga kabataan, sana magkaroon tayo ika nga ng ng pag-iintay sa lahat ng bagay. Isa-isa lang yan, hindi pwedeng pagsabay-sabayin yan. Pinahalagan muna niya ang kanyang pahalaga niya ang dapat unahin. At unang pinahalaga niya, sabi rito, yung ang kaba ng tipan. Kasi nandoon yung present ng Diyos, o representation. At alam nila na kasama nila ang Panginoon, ang Diyos, sa kanilang pakikipaglaban. Kasi minsan naaagaw sa kanila yun eh. Naagaw na rin yung kaba ng tipan na yun eh. At pangalawa, yung kapakanan ng kanilang bansa upang ipagtanggol at di maalipin. Alam natin, pag binasa natin yung judges, hari, parati ika nga ups and down yung buhay nila. May susunod sila, pero lumipas, nawala na silang mga leader na maayos, babalik ulit sila sa dati na mga kasamaan, kasalanan. At kapag sila'y lumapit sa Diyos, ayun, tutulungan sila. Ganyan po, ang buhay ng mga Israelita, At ito'y aral sa atin. Aral. Huwag na nating ika nga pasapitin pa yung palo ng Panginoon sa atin. Kundi nakita natin yung mga babala niya, sumunod na tayo. Siya po ay may malasakit sa kanyang kapwa. Sabi niya sa Romans 10:1? Sabi niya po niya, mga kapatid, sabi niya, ang nais ng aking puso at ng aking panalangin sa Diyos ay patungkol sa kanila upang sila ay mga ligtas. Ito po yung sinabi ni Apostol Pablo patungkol sa kanyang bayan na gusto nilang maligtas. Kung naalala rin natin si Moises, ganyan din ang kanyang kaisipan eh. Alisin mo na yung aking yung sabi dito, yung burahin mo na yung aking pangalan, sabing ganun. Basta itong bayan na ito ay maligtas. Ngunit individual po, di ba, ang kaligtasan. Kaya kailangan din natin yung pagsubaybay at paalala sa ating pong mga mahal sa buhay. Nandiyan po, may malasakit siya sa kanyang kapwa, lalo na sa kanyang kababayan. At pangatlo, hindi inisip ang sariling kapakanan. At sa bandang una ng verse 11, chapter 11, verse 11, sabi, at sinabi ni Raya kay David, ang Kaban at ang Israel at ang Juda ay nasa mga tolda, at ang aking Panginoon si Joab at ang mga lingkod ng aking Panginoon ay nangahantong sa luwal na parang. Hindi po niya iniisip lang yung kanyang sarili, sa kanyang, kasi pagkakataon na yun, kaluwagan na yun sa kanya. Makaiwas siya sa pakikipaglaban, pero hindi po. Talagang kung ano yung sinabi niya, siya po ay nanindigan. At tiniis ang sakripisyo na malayo. Kita niyo, malayo sa pamilya. Katulad din po ito ng mga nag-iibang bansa, ng mga OFW, Sa kabila nung sila'y naghihirap sa pagkayot, pagtatrabaho, sa ibaing dagat na malayo sa kanilang mahal sa buhay, ay kanilang ginagawa para lamang ika nga may magandang kinabukasan yung kanilang pamilya. At kung minsan hindi magiging maganda, di po ba ang resulta doon sa asawa? Di po ba? Pero nandun pa rin yung ika nga yung pagnanais niya na makatulong. Tiniis po niya ang sakripisyo na malayo sa pamilya. At katulad po ni binanggit ni Apostol Pedro sa Mark 10 hanggang Mark 10, chapter 28 to 30, sabi ni Pedro, sa verse 23, si Pedro ay nagpasimulang magsabi sa kanya, narito, iniwan namin ang lahat at nagsisunod sa iyo. 29, sinabi ni Jesus, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, walang taong nag-iwan ng bahay o mga kapatid na lalaki at mga kapatid na babae, o ina o ama, o mga anak, o mga lupa dahil sa akin at dahil sa Ebanghelyo. Ito ang resulta, sabi sa 30, na hindi siya tatanggap ng tig-100. Ngayon, sabi niya,
na hindi siya tatanggap ng tig-100 ngayon sa panahong ito ng mga bahay at mga kapatid na lalaki at mga kapatid na babae at mga ina at mga anak at mga lupa, kalakip ng pag-uusig. Kita nyo, no? May pag-uusig dahil sumusunod tayo sa yapak ng Panginoon, yung halimbawa niya. Kasi sabi nga, walang shortcut sa paglilingkod. Kailangan dadaan ka talaga doon sa pinagdaanan ng Panginoon. Bagamat hindi man nga tayo katulad sa panahon niya, napaka-lupit ng mga tao, no? At walang pagkilala sa Kanya. Pero ngayon, marami ng tao na kilala si Kristo. Dangan nga lamang hanggang mga isipan, hanggang sa labi lang. Pero wala sa puso. Kaya pag binahaginan mo, alam ko na yan, meron akong mga gagawin, saka na lang. Kaya, ipanalangin po natin ang ating bayan, ang ating mga kababayan. Kasi talagang nakikita po natin, iba ang kanilang direksyon ng mga tao. Patungo na, sa walang pagkakilala sa Panginoon. Patungo sa walang hanggang kaparusahan. At tayo yon ang mag-aangat sa kanila. At tayo po. At hindi po siya umiwas sa panganib ng digmaan. Sa verse 14 at 15 sabi, at nangyari sa kinamagahan na sumulat si David ng isang sulat kay Joab at ipinadala sa pamamagitan ng kamay ni Uriah. Kita niyo, siya pa ang may dala. Ang pala, bibitayin na siya doon sa sulat na nakalagay doon. At verse 15, at kanyang isinulat sa sulat na sinasabi, ilagay mo si Uriah sa pinakaunahan ng mahigpit na pagbabaka at kayo'y magsiurong mula sa kanya upang siya'y, kita nyo, masaktan at mamatay. Masaktan at mamatay. Talagang ang nais niya mawala si Uriah. Kaya nakita nyo, yung may mga kaso-kaso ngayon, di ba? Doon na lang sa di ba? Tagal na nun. Yung sa bungero, di ba? Tagal nang nawawala. Pero lumutang pa rin, may lumutang pa rin na testigo. Sana nga ay mabigyan ng hustisya, Yung mga ganyan. Maraming mga nangyayaring mga kakatwa ng mga pangyayari sa ating bayan. At siya po ay sabi nga diyan ay si Uriah ay napabilang po sa mga sundalo na matapang na mandirigma. Sabi diyan sa 1 Chronicle 11:41. Sabi po diyan, si Uriah, sabi rito sa 41 naheteo at maiksi lang yung pagkakabanggit sa kanya dito. Pero sa unahan noon, maraming mga sundalo na matatapang. Ngunit siya po ay napabilang doon. Kaya hindi po natin siya masisisi kung sakali na dumaan po siya sa ganong kalagayan ng kanyang buhay. Kinilala po siya bilang isang matapang na mandirigma. At sabi nga ay nakalaan ang buhay para sa Panginoon at bayan. Parang walang pinagkaiba, kay Apostol Pablo, na kahit na merong babala na mangyayari sa kanya kapag siya ay bumalik, umuwi sa Jerusalem, sabi niya? Hindi anuman ang mangyari sa buhay ko hanggang sa kamatayan, sabi niya gano'n, ay gagawin ko ang kalooban ng Diyos. Mahirap yung mga binitawang salita ni Pablo, pero siya po ay pinadakila ng Diyos. At dito talagang masasabi ko na hindi man kilala ng mga bata, marahil to si Uriah.
maigsi lang yung kanyang papel. At nawala pa yung kanyang buhay dahil sa kanyang paglilingkod, sa kanyang sa bayan na kanyang pinaglilingkuran. Naway, ito po'y maging isang aaral po sa bawat sa atin, bilang Kristiyano. Kaya natin maging modelo sa pagpapasya na ayon sa kalooban ng Panginoon na may pag-ibig, una sa Diyos at sa ating kapwa. Makita mo yung tunay, di ba? Yung tunay na ika nga na merong relasyon sa Panginoon. Hindi lamang siya umiibig sa kanyang kapwa, kundi una sa Diyos. Di ba? Yung 10 utos, di ba? Pinagdalawa, yung relasyon una hanggang 4, relasyon vertical sa Diyos. At yung panglima hanggang 10 ay relasyong horizontal sa kanyang kapwa. Kaya nakikita mo talaga kung ano yung uri ng tao. Kung tunay nga ba ito o nagkukunwali lamang. Kasi talagang humarap po siya hanggang sa kamatayan. Pangalawa, si Uriah ay huwaran. Halos pareho ito, uliran at huwaran. Si Uriah ay huwaran sa paninindigan. Sabi diyan sa 2 Samuel, verse 9. Chapter 11, verse 9. Ngunit natulog si Uriah sa pintuan ng bahay ng hari na kasama ng lahat ng mga lingkod ng kanyang Panginoon at hindi binaba ang kanyang bahay. Hindi natin alam kung gaano sila katagal na nagsasama na ni Bathsheba, bakit ganun yung kanyang reaksyon. At makikita natin dito na inuna muna niya ang Panginoon. Inuna muna niya yung paglilingkod. Kasi nakita niya, yung kanyang mga kasamahan, mga sundalo, na nanganganib doon sa kanilang kalagayan. Sabi niya, yung aking general nandun. Sana pag-isipan nating maigi yung ating kalagayan. At habang may pagkakataon, ipakita po natin yung magandang halimbawa. Na tayo maging huwaran sa paninindigan. Hindi po siya basta-basta na lang sumunod, kundi nangatwiran siya sa tama, sa katotohanan. Ganon ang kailangan. Kita niyo, hari, kausap niya, pero nanindigan po siya na hindi pwede, hindi maaari. Ito yung aking gagawin, sapagkat ito yung tama. Sapagkat siya po ay at sa 13, sabi, at nang tawagin siya ni David, siya'y kumain at uminom sa harap niya at kanyang nilango. Nilasing pa siya, di ba? At sa kinahaponan siya'y lumabas upang mahiga sa kanyang higaan na kasama ng mga lingkod ng kanyang Panginoon. Ngunit hindi niya binaba ang kanyang bahay. Sinaisang tabi niya muna yon. Sa isip niya, meron pang pagkakataon diyan. Ito yung pinakamahalaga na dapat na aking gawin. Una nga po, siya ay tumayo sa tama. Ano sabi sa Ephesians 4:25? Sabi po dito, kaya nga, pagkatakwil ng kasinungalingan ay magsalita ang bawat isa sa inyo ng katotohanan sa kanyang kapwa. Para tayo ay paniwalaan. Para tayo ay hindi na maisisang tabi. Kasi kapag sinabi mo, hindi mo ginawa, hindi mo na maasahan. Dahil ang tao na yan ay maniniwala pa sa iyo. Tumayo siya sa tama. At ito po yung tama, ito yung katotohanan, yung salita ng Diyos. Kaya ito yung ating ginagamit para yung iba malinawan na ito ay walang pagkakamali. Lahat ito ay katotohanan. Lahat ito ay tama. Lahat ito ay na kaya nating magawa sa tulong ng Panginoon, banal na Espiritu at ng salita ng Diyos. Tumayo siya sa tama. At di po siya umuwi sa kanyang tahanan, natulog sa pintuan ng bahay ng hari. At pangalawa, hindi sinamantala ang pagkakataon, ang magandang pagkakataon sa utos ng hari. 2 Samuel chapter 11, verse 9 to 10, sabi diyan,
sabi diyan sa ngunit natulog si Uriah sa pintuan ng bahay ng hari, nakasama ng lahat ng mga lingkod ng kanyang Panginoon at hindi binaba ang kanyang bahay. At verse 10, at nang masaysay kay David na sabihin, hindi binaba ni Uriah ang kanyang bahay, sinabi ni David kay Uriah, hindi ka pa ba naglalakbay? Bakit hindi mo binaba ang iyong bahay? Ano? Sabi diyan sa, medyo yung Tagalog, tingnan natin dito sa verse 10 sa English, sabi dito, and when he told David, saying, Uriah went not down unto his house, David said unto Uriah, camest thou not from thy journey? Hindi ba ikaw ay galing sa paglalakbay? Siyempre, kapag ikaw ay naglakbay, ano mangyayari? Siyempre, pagod. Ika nga ang nasa isipan ni David. Ba't hindi ka magpahinga na lang muna? Umuwi ka sa inyo at magpahinga. Pero, hindi po siya ay sumunod. Doon po siya natulog sa pintuan ng bahay ng hari. Upang umiwas, o kaya sabi dito sa idudugtong natin, tumayo siya sa tama upang umiwas sa panganib o kamatayan. Hindi po. Pwede niyang gawin yun Bakit? Iutos ng hari Pwede kang nga maglakwat siya. Pwede siya nga magpabanjing-banjing lang, pero hindi po niya ginawa yun. Pinanghawakan niya ang kanyang sinabi. Ano sabi sa 2 Corinthians 5:7? Ano yung kanyang niyang pananaw? Sabi rito, sapagkat nagsisilakad kami sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng paningin. At naway ganun ang ating kaisipan. At nakita natin, gumawa ng maraming kaparaanan para si Uriah ay umuwi. Ngunit hindi po nangyari. Nilasing siya, alam niya, akala niya magbabago yung kanyang pasya, ngunit hindi nga nagbago. At nakasama siya muli doon sa mga bantay tanod, doon sa pintuan ng bahay ng hari. At kung ating babalikan sa mga unang mga siglo na bago lamang dumarami ang mananampalataya, lalo doon sa time na noong Dark Ages, maraming namatay na Kristiyano dahil sa kanilang pananampalataya at paninindigan sa Panginoong Hesus. Alam nyo, itinatali sa isang poste, nakatayong isang poste, at lalagyan ng mga panggatong, yung paligid, sisilaban. Sasabihin mo lang na pinagkakaila ko si Jesus, hindi ko na siya nga susundin. Pero sila po'y nanindigan hanggang kamatayan. At alam niyo ba, doon sa harap, nandun yung kanyang mga anak, yung kanyang pamilya. Tinitingnan siya. Hindi nga nagbago yung kanilang pasya. Kita niyo yung mga unang mga mananampalataya. Ganyan po yung kanilang paninindigan sa Panginoon. Kaya, imbis na nga maraming mawala, lalong dumami. Dahil sa paghanga nila, dahil doon sa pananampalataya ng mga tao na yun, na naging ang isang halimbawa na dapat nilang tularan. Yan po yung kailangan, yung paninindigan sa Panginoon at pananampalataya. Kaya nga po kung gusto nating pagkatiwalaan ng mga taong lalo na yung ating mga mahal sa buhay, ay manindigan tayo sa ating sinasabi. Hindi pa bago-bago ng ating sinasabi. Going straight. Parang sa di ba? Sa hukuman, di ba? Yung mga kuminsan, yung mga nagtatanong, pinaiikot lang, pabalik-balik lang yung tanong. Kung tunay siya na sasabi ng totoo. Dahil nga, baka hindi totoo. Sa ating po pagtatapos, naway makita po natin yung isang halimbawa, ni Uriah, na naway maging maganda
para sa atin yung kanyang mga paninindigan at yung kanyang hindi lang yung paninindigan niya, kundi yung kanyang pagpapasya. Una nga po ay masaklap man ang pangyayari sa buhay ni Uriah, ngunit malaking hamon at paalala ang kanyang iniwang halimbawa sa kanyang kasaysayan. No? Talagang humanga po ako sa pagkabasa ko, yung talata na yon sa verse 11, kung paano siya nakipagsalitaan, kung paano siya tumugon doon sa sinasabi ni Haring David. Bilang sundalo ng Diyos na lumakad sa pamantayan ng Diyos. Wala pa yung di ba? Sabi nga natin, hindi siya Hudyo pero yung buhay niya ay lumakad sa katotohanan. Lumakad sa kautusan ng Diyos. Hindi natin alam kung paano siya naging na deboto doon sa paglilingkod niya, pagkilala doon sa Diyos ng Israel. At sana, may palagay ko may mga tao na sinusundan siya, tinitingnan siya. At nawa tayo, na mga manampalataya, merong nakatingin sa atin, na mga tao, sinusubaybayan tayo, tinitingnan nila tayo. Ano ba yung ating buhay? Kaya gawin po natin, lumakad tayo ng tuwid, lumakad tayo sa tama. Manindigan tayo sa katotohanan. Pangalawa, siya ay nanatiling matapat sa kanyang patotoo at panindigan sa kanyang salita ng walang pagbabago. Pangatlo, siya ay ideal o pure model sa mga Kristiyano na dumadaan sa mabigat na pagsubok at sirkumstansya na kanyang dinadaanan. At alam naman natin na ang nakakaalam niyan ang Panginoon kung bakit siya ay namatay. Merong layunin. Hindi natin alam. Maaaring kay Solomon, sa nanay ni Bathsheba, kay Bathsheba, ganoon. Pero hindi natin pwedeng bigyan ng ng sarili nating kaisipan. Meron siyang layunin sa mga bagay na yan. Ideal, model siya. At pang-apat, ang buhay ni Uriah ay tulad din ng ating Panginoong Jesus na nag-iwan ng magandang halimbawa na dapat nating tularan. At sana po, maantig ang kalooban natin, makita natin yung buhay ni Uriah na ito, at naway sa ating pong paghayo, sa ating pong ginagawa, maging sa sekular, maging sa pag-aaral, sa school, na makita yung magandang halimbawa, na itinuturo ng salita ng Diyos. Okay, tayo po ay manalangin. Ama, muli salamat po sa oras na yung kaloob. Dalangin nga po namin na naway tunay nga na kami po ay maging matapat, masundan po namin ang mga magandang mga patotoo, katulad po ni Uriah, ni Apostol Paulo, higit sa lahat, ang aming Panginoong Hesus, na aming tularan ang daan na Kanya pong pinagdaanan. Saan man kami, Panginoon, humantong, ay tunay nga na kami ay magliwanag. At ang patotoo namin ay tunay na magbigay liwanag sa mga tao sa aming kapaligiran. Una sa lahat sa aming mga mahal sa buhay, na hindi po masira ang aming pong mga patotoo sa kanila at sila ay maakay patungo sa iyong kaluwalhatian. Ama, salamat po sa gabing ito. Salamat sa mga paalala. Salamat sa hamon sa buhay ni Uriah, na sa kabila, Panginoon, ng maiksing kanyang inilagi sa kanya pong paglilingkod, ay naroon ang magandang ehemplo, modelo na dapat naming tularan. Ama, salamat po sa gabing ito. At ikaw po ang mamahala sa bawat isa, maging sa kanilang pong mga tahanan na naroon at nakikinig. Hindi lamang sila, tunay na humanga o ay nagandahan sa buhay ni Uriah, kundi ito'y kapulutan ng isang magandang halimbawa at ehemplo. Salamat, Panginoon. Ang lahat ng ito ay aming tinatagubilin sa pangalan ng anak na si Jesus.
Amen. Okay, tayo po ay dadako sa ating pong offering sa pagbibigayan. At sabi po dyan sa mga gawa, kabanatang 20 at talatang 35, nagbigay halimbawa ako sa inyo sa lahat ng mga bagay. Nasa ganitong pagpapagal ay dapat kayong magsisaklolo sa mahihina at alalahanin ang mga salita ng Panginoong Hesus, na siya rin ang may sabi, lalo pang mapalad ang magbigay kaysa tumanggap. Tayo po'y manalangin. Aming Amang Banal, muli amin pong itinatagubilin sa iyo ang paglikom ng salapi upang ito'y magamit sa iglesia, mga pangailangan at tulong sa mga taong mahayo sa iba-ibang lugar. Dalangin po namin, Panginoon, na naway maging bukas ang bawat isa sa amin sa pagkakaloob. At alam po namin na sa maliit o malaking halaga, ito ay magagamit para sa iyong kaluwalhatian at pagsulong ng iyong gawain. Pagpalain mo nga po ang bawat isa sa amin sa aming pagkakaloob. Sa pangalan ng anak na si Jesus. Amen. Muli po, Ama, kami nagpapasalamat sa bawat isa na patuloy, Panginoon, na bukas ang kanilang palad sa pagkakaloob upang ang iyong gawain ay patuloy na mag-exist sa mandako na iyo pong gamitin ito, Panginoon. Lalo nga po sa mga bayarin ng iyong iglesia at sa mga anumang pangangailangan. At dalayan nga po namin patuloy na ikaw ang manguna, mag-ingat, magpalakas sa iyo pong mga anak, sa amin pong mga trabaho, at bigyan, Panginoon, ang sapat na mga pangailangan upang sa ganitong pagkakataon kami po ay maging bahagi. Salamat po, Ama, sa iyong kabutihan sa amin. Lahat po ito ay aming tinatagubilin at pinasalamatan sa pangalan ng anak na si Jesus. Amen. Muli po tayong tumayong lahat para po sa ating pangwakas na awitin, Trust His Heart. All things work for our good, though sometimes we can't see how they could. Struggles that breaks our hearts into sometimes blind us to the truth. Our Father knows
muling nakatayo para po sa pangwakas na panalangin. Purihin ka, Panginoon, sa gabing ito. Salamat po sa iyo pong pangunguna sa aming kalagitnaan, lalo sa iyong lingkod. At nawa, Panginoon, ay masumpungan po sa amin ang magandang halimbawa na amin pong nakita sa buhay ni Uriah at higit sa lahat sa aming Panginoong Hesus. Na naway masundan po namin ang kanyang yabag, Panginoon, patungo sa iyong kaluwalhatian. Sa kabila ng aming pong pagdaraan ng mga paghihirap, sakripisyo, alam po namin na ito ay mayroong hangganan at alam namin, Panginoon, na ito ay pansamantala lamang at sa aming haharapin na buhay na walang hanggan ay makakapiling po namin ang Panginoong Hesus na walang hanggan. Ama, salamat po sa gabing ito at dalangin nga po namin na naway ang hamon na ito, paalala ay manatili, Panginoon, sa aming puso, isipan, at amin itong may apply sa sandali na amin pong itong pangangailangan. Dalangin po namin, Panginoon, sa amin pong natirang oras, sa amin pong pagdulog, sa iyo pong presensya, sa aming panalangin, pangunahan kami, at ikaw po, Ama, ang magbigay sa amin ng unawa, pag-iintay na tugunin ang amin pong kalahingan. At gayon din sa aming paghiwa-hiwalay, pag-uwi, ikaw po manguna hanggang sa aming tahanan. Salamat, Panginoon, sa iyong kalayaan, kabutihan na ibinibigay sa amin upang kami patuloy na magkaroon ng kalakasan mula sa iyong salita. Ang lahat po ito ay aming tinatagubilin at pinasalamatan sa pangalan po ng anak na si Jesus. Amen. Okay, magandang gabi po.